umaga mga kadudis. Kain po tayo. Ulam natin tilapia tapos kunting kanin. Suka sa uka natin mga kadudis. Ako lang mag-isa, umalis ang bunso ko. Mamaya pa yun uuwi. May samalamig tayo mga kadudis. Bigay ng kasabil. Gumawa yung panganay ko sa kanya, binigyan ng buko. Kain po mga kadudis. Si Taytay naman pumasok na. Panganay ko naman umalis. Kaya nag-iisa tayo mga kadudis. Isa lang ito mga kadudis. Open. Bigay ito mga kadudis. 10 piraso to uwi ni Taytay pin sa may nagbigay. Maghapon na natin to ulam hanggang gabi. Tipid-tipid lang mga kadudis. Nasa tulad namin wala namang kunti lang ang pambili. Talaga po tipid na tipid ko ang pera. Kasi ang kita ni tatay pambili bigas at saka sa mga utang ko. Kasi pag marami po kaming naging utang mga kadudis, napapahinga lang ang isip ko pag natutulog nakakaisip kung paano makabayad. Pero lagi na lang po ako nagdadasal at humihiling sa Panginoon na sana dumating ang araw na makabayad din ako sa mga utang namin. Pero gusto ko kaya mga kadudis maranasan na pagising mo sa umaga ay wala kang iniisip na utang. Isipin mo lang na pagkain mo. Minsan sa pagkain pa po salat pa kami. Minsan naranasan namin mga kadudis 5 kami nasaing lang, sinaing ko lang isang gatang pinarti-party ko na lang sa plato. Sabi ko nga sa mga anak ko, darating ang araw mararanasan din natin kumain ng talagang pagkain na medyo masarap. Ito po, masustansya po ito. Pero yung mga hinihiling minsan, siyempre noon, bata pa po ang mga anak ko, tinatanong, Nay, kailan ba tayo makakabili ng ulaman lang na manok? Yan, sabi ko pag kayo mga nagkatarabaho. Kasi kapag si Taytay ang aasahan natin yung kita, kulang pa yun sa pambayad. Kaya nung makapagtrabaho ang panganay ko sa barangay, unang sweldo talaga kahit pa paano bumili ako ng 1 kilong manok. 3 ulam namin mga kadudis, umaga, tanghali, gabi. Sinabawang ko ang kalati, nadubo ko. Kasi mga kadudis, sa tulad namin na konti ang pambili, talagang tinitipid ko po at pinaparty-party. Hindi po kami nakaranas na makita mo sa lamesa na 2 ang ulam. Kaya po kami nakakakain ng ganun pag minsan may handaan. Pero pag wala po talagang kung ano lang po ang kaya namin. Nandoon na minsan walang-wala talaga. Sabi ko kay Taytay, maghanap ka tayo ng kahit kangkong yan. Minsan pinapakuluan ko lang mga kadudis sa asin nakakaraos na. Hindi po ako nagpapaawa, yung po buhay namin at mga naranasan namin. At pinagdaanan ng pamilya ko po yung ganung buhay. At hanggang ngayon po talagang di pa po kami makaahon sa utang na napakatagal kong pinagdarasal na sana maghimala matapos din. Kaya alam nyo ba mga kadudis, nag-vlog ako dahil kapag ako nagbablog, saglit ko pong nakakalimutan ng mga problema.
Di ko po mga kadudis mabanggit ang mga kamag-anak ko at pamilya ko. Dahil wala naman po talaga akong pamilya dito at mga kamag-anak. Lagi ko lang pong nababanggit ang mga kamag-anak ng asawa ko at mga kaibigan ko. Kasi mga kadudis, ako kahit ganito lang po ang buhay ko. Talaga dahil sa pakikisama ko, minahal po ako ng mga kamag-anak ng asawa ko at mga kaibigan ko. At hanggang po ngayon sinusuportahan po nila ako sa ginagawa ko sa pagbablog. Sana mga kadudis dumating ang araw na mamonetize din ako dito sa Facebook at sa YouTube. Mga kadudis, pakipollow nyo yung YouTube ko. Channel ko po sa YouTube, Dudi Daily Vlog. Libangan ko po kasi mga kadudis. Kasi malay mo dumating ang araw kahit pa paano kumita tayo di laking tulong sa pamilya ko at pag naayos ko na po ang pamilya ko, di ibang tao naman ang tutulungan ko. Yun po ang pangarap ko sa buhay. Siyempre po, unahin ko ang pamilya ko dahil gusto kong maranasan nila kahit papaano ang makakain lang sa tayo ng tama okay na po yun. Salamat po mga kadudis. Salamat sa suporta ninyo sa mga video ko. Comment, like. Salamat po.